programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIC. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan de la Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola, karambola. Magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana, Jonathan de la Cruz. Good morning. June 4. Good morning. Mapapanood ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. Live tayo sa Facebook at sa YouTube. Follow, like, share, subscribe. At ang pinakamahalaga, comment. Yan. Text line 0999-3766768. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV Aliw Channel 23. Sa Signal, Channel 24. Sa TV Plus, Channel 27. Sa GMA Affordabox, Channel 25. Good morning. Morning. Ayokong batiin ng happy birthday. Yung aking bayaw sa pinsan, si Carlito Aleta. Yun. Happy birthday, Carlito. Bahala na daw si Kuya Conrad. Retired si Kuya. Retired na. Ano yan? Nuclear scientist yan. Nuclear science. Nuclear scientist. Bahala na daw si Conrad sa pancit. Retired na. Ako nababahala ron. Oo. Okay. Kuya, Matagal yan, nasa abroad nagtatrabaho eh. Pero ngayon dito na sila based. Kasama yung pisang ko si Isabel. Happy birthday. bibihira yung mga ganyan, ha, Brad? Bumabalik. Umabalik Umuwi. yung ating Mga balik scientist. yung ating balik scientist program, hindi na nag ano eh. Hindi umubra ng todo. Oo. Nagkaroon ng ano, maganda ng umpisa pero after that Nawala. Really? Sayang. Bakit nag-peter out? Hindi, kasi pagdating nila dito, the environment is not As usual, the follow-up pala yung... follow through lahat, etc. Wala naman silang pupuntahan. Tsaka kasi ang health secretary si Duque. The time, nako, si Duque, nasa balita na naman si... Siyempre. Secretary Duque, Gawaing ano yan eh. Ayan po, sabi po ng magiting at kagalang-galang na dating Health Secretary Francisco Duque III. Otherwise known, The vaccinator. also known as the original Chalek. Yes. Original Chalek. Kahapon po, doon sa hearing ng
House Committee on Appropriations. Yung oversight. Hindi naman kasi pinag-uusapan ng budget, Budget. ang oversight. Ang pinag-uusapan po nila doon, anong ginawa mo sa perang binigay ng Gobyerno. gobyerno sa Health Department. Ang sabi po ng magiting na dating Health Secretary, inutusan daw siya ni President Duterte na ilipat yung halos 48 billion pesos na budget ng Department of Health, ilipat sa Department of Budget and Management, yung sa procurement service, para bumili daw ng COVID-19 supplies. Yan. Alam niyo po, sinuspindi ng ombudsman itong si Duque dahil dyan sa transaksyon na yan. Bakit sinuspindi ng ombudsman? Yun po base sa report ng COA. Yung pong kaso na yan, paglipat, dati, nire-report lang natin, dito sa Carambola, noong 2020, na-confirm po yan ng COA. Ang COA ang nagsabi na walang supporting documents or nothing. There's nothing tungkol dyan sa paglipat na yan. Kahapon, bigla sinabi ni Duque, tinuro si President Duterte. Duterte. Oh. Yan ang nagutos sa akin. Okay. Ang problema, yung utos daw ni Presidente Duterte ay public statement. Ito sa public statement. Ganito po yun. Documentation. Noong nag-hearing ng Farmally sa Senado, okay, ang naglabas nito si Senator Amy Marcos. Okay? And she was already quoting the findings of the COA. Okay, hindi na po report lang. Hindi lang yung sabi-sabi natin dito sa Carambola yan. Sinabi ni Amy, tinanong niya yan. Biglang naglabas po ng public statement si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inutos niya yan. Okay? Ganito yung dahilan dyan. Kasi ang presidente authorized to transfer funds by law. Hello. No other person in the world can do that. Presidente po ng Pilipinas lang ang pwede maglipat ng pera magmula sa isang Philippine department to another office, whatever. From one budget item to another. Yan daw po, sabi ni Duque, in-announce ng presidente sa Talk to the People. Yan yung gimmick sa Malacanang noon. Nightly. Yung panggabi. Panggabi. Yan. So, announcement lang po yung paglipat. Asan yung papeles? Hinahanap ngayon, hindi po makita. Parang si Morales. Pero nung panahon na yon, ni-report natin yan. In 2020, sinabi natin, kasi napansin natin, nag-resign si Abesado Yes. na secretary po ng Department of Budget and Management. Nagtaka kami. Ano to? Oh, ba't Bakit ganun? ang sabi nila, health reason. Ang lakas-lakas ng tao. Parang health reason. Nalaman namin, nag-aaway to si Duque at saka si Abesado tukol dyan sa transfer na yan. At that time, ang balita namin 30 billion something lang. At ang gusto ni Duque, akuin ng Department of Budget, yung pag-allocate, pagbili ng vaccine sa China. It's a Chinese company. Okay? Kaya napakalaking halaga. Ayaw ni Duque na Department of Health, gusto niya. Sabi ni Abisado, hindi pwede yan. Kasi ang pwede namin bilhin ay yung common supplies ng lahat ng ahensya. Yung COVID, hindi na common supplies yan. Matindi yan. DOH lang ako. Pwedeng gumamili niyan. Kayo lang merong capability. Yan. So, pero ganito ang akin dito, pare. Ewan ko, anong tingin mo? Kung talagang inutos ng presidente yan noon, they would have gone to town. Of course. Announcing it. Ito In-announce ang na nila kagad dyan na ano. ito po, katakot-takot na media. Ito ang ating response Ayan. sa COVID epidemic. Ito, war. kailangan natin ito ngayon. We are going to war.
against this epidemic. Something like that. Sabi po yan ng Bagkus nung panahon nun parang patago pa Parang tahimik. Pinapatay nga yung istorya eh. Tanggalin mo yung parang. Ano to? Nagkilos pusa sila ron. kilos pusa. Stealthily. Ayan. Kilos po. Maingat na maingat. Maingat na Tahimik. maingat. Hindi po go to town eh. Hindi. Pag ganun kalalaking pera at saka pag-uusapan tungkol sa response to the epidemic, matindi yan. Well, Sabi po, ang paliwanag naman dito, noong lumabas lang yan, noong naghihiring na sa Farmally. Ang claim ni Duque kasi, in-announce daw yan sa Talk to the People weekly. Hindi po. Maaari sinabi ng presidente, may maglipat kayo ng pera or something. Pero hindi ganyan amount. At hindi specific. Ang katwiran po ni Duque ngayon, kaya kailangan daw ilipat sa PSDBM. PSDBM. Dahil yung pandemic daw po, mas expert daw ang PSDBM Sa pagbili. sa pagbili-bili ng supplies. Ito yung tanong. Ano yung bibilin na supplies? PPE, Face mask. face mask, yun lang, PPE face mask. Baka shield. May shield. Tayo lang gumamit ng shield yung doon. shield. Hanggang ngayon, meron pa ako sa bahay. Ilang shield yun. 47 billion na yun. Well, PPE face mask. 47 billion kailangan mo ilipat para bumili yung PSDBM. PSDBM. Pare, ewan ko Ganun ba kamahal yun? Hindi, tsaka ano yan? Ano ibig mo sabihin silang technically, whatever it is experts dyan? Ano yan? Sa ibig sabihin po, napakadaming malabong palusot nito si Duque. Sila daw po, ang laki ng tiwala nila sa PSDBM, kaya nila... Hindi naman niya sinabi na yung PSDBM doon, yung undersecretary. Kasi daw po, kailangan ng ating mga Kababayan. gobyerno. Lalo na we sa cannot wait for the prices to go down. Or else, may intubate ang ating health workers. Yeah. Ayan, naalala ko yun Dahil daw po, kailangan ng health workers. Yes. Ang main concern daw po Naalala ko yun. ng magiting na dating Secretary Health Duque at that time, yung kapakanan ng mga health workers. Yan sinasabi niya ngayon po, taliwas yan sa ginagawa niya noon. At that time. Noon po, hindi niya binibigay yung mga allowance at sahod nito mga to. Namatay na nga, yung Yung iba, benefits hindi pa nabibigay. At sinermon, in public, sinermonan pa siya ni President Duterte. Umiyak. Medyo umiyak yun. Umiyak ba? Oo. Hindi. Naluwa. Sumama nga po Sumama loob loob ko ko. sa mga officials ng DOH, bakit hindi inasikaso yan Sabi ni Presidente, ba't di mo binambo? Ngayon, iyak-iyak ka dito. Ayan. So, yun daw ang overriding concern niya, yung kapakanan ng mga healthcare workers. Sinungaling to. Matindi. Hindi na kasi sinabi mo, Sobrang bakit 47, 47.6 billion. cannot wait for the prices to go down. Hindi, bakit binigay mo lahat? Bakit hindi mo binigay muna? Bumili kay PBP. Ito kasi reserve namin to para sa... Bakit mo binigay lahat? Anong intention? Ang labo ng paliwanag. Kasi daw po, magiging negligent siya kapag yung mga health workers Napabayaan niya. napabayaan. Galing. Ang galing. Kaya nga- Hindi tinatanong ko yung isang kaibigan ko na congressman, nagpalakpakan ba doon sa hearing nung sinabi niya yon? Di naman daw. Ngumiwi napangiwi daw yung mga katabi niya. Sabi nung tinanong. Pumunta ka pa dito para magsinungaling. Yun ang sabi sa kanya.
magiging negligent daw siya kapag hindi niya ginawa yun. Okay, sobrang palusot. Ang totoo po niyan, yung COA, sinita ang Department of Health dahil bukod doon sa 47.6 billion, 67 billion po, may mga deficiencies yung paggamit ng DOH dyan sa pera na 67 billion pesos ng COVID funds. Yan ang totoo dyan. Kasi meron pong mahigit na almost 12 billion na nakalaan sana sa COVID. Hindi ginastos ng DOH. Samantalang yung mga healthcare workers, umiiyak na, hindi pa natatanggap yung kanilang mga Additional allowances. and benefits, death benefits, yung mga transport allowance, okay. Pero meron 12 billion na hindi ginagasta. Isa po yan sa sita Ng COA. ng COA. Yes. Noong panahon ni Duque. Iyan, hindi niya pinaliliwanag. O, basta nilulusutan niya lang, yun naglipat siya. Kasi po yun, criminal offense yun. Yung hindi niya paggamit, hanggang ngayon, hindi niya napapaliwanag yun. Ayun, hanggang ngayon, hindi niya napapaliwanag. Ang problema ko doon sa hearing, pare, ang bumabakbak, etong si dating Health Secretary Janet Garin, na ngayon ay congressman. Shot din po ang credibility niya kayo naman mga congressman, don't give the ball to her. Oh. Ano din po yan di ba? Gumawa din yan ng kababalaghan nung panahon ng Deng Bakshe. Okay? Nagmukha tuloy silang nag-i-script. Aha. Oo, parang sagutan nila script. Yan naman, mabigat ang nangyari dyan sa sitwasyon na yan. Pero hanggang ngayon nga, hindi nga audit observation memorandum, mahaba nun eh. Ang daming mga sinita tungkol sa Department of Health Operations at that time, being the principal agency in charge of fighting the pandemic. Ito maganda. Alam niyo po magkano inutang ng Gobyerno at that panahon time. ng Yes. COVID as a response to COVID? $2 billion, $2 billion. Tapos maririnig mo, ganyan ang Sasabihin sa atin. pagkaka-handle ng DOH sa pera. Ang ano po dyan, kasi noon, nire-report namin, pinipilit nilang i-reserve yung pera na yun para kumuha ng vaccine sa isang Chinese company. Parang nakaano na eh. Kaya po dinribble nila yung inareglo ni Secretary or Ambassador ba nun? Teddy Boy. Otto Dilberto. Hindi. Ano siya nun? DFA. Siya ang DFA Secretary. DFA Secretary. At ang Ambassador nun ata ay Si Babes na. si Babes pa rin. Ambassador Nakaayos Romualdez. po sila ng shipment ng 20 million Yes. doses ng Pfizer. Pfizer. Hindi po inasikaso ng Department of Health yan. Napunta yan sa Singapore. Yes. Ano yun eh? It was part of the... Agawan noon ang vaccine. Vaccine. Oo. Dinribble nila yan. Why? Iyon na nga po yung paliwanag na kinatatakot namin noon eh. Kasi gusto nila kunin doon sa isang Chinese company. Nababayaran. Yung Pfizer kasi, ano yun eh, parang... bigay. Oo. Para ma-justify po na agad-agad kailangan natin yun sa China. Kaya nilipat pa kayong pera eh. Sabi nga ni si Secretary Locsin at that time somebody dropped the ball. Right. The ball. Nag-error. Nag-error. Oo. Crucial minutes. At that time, Crucial. ito na papunta na dito yung Pfizer Sinasabi, hindi pala error. It was, deliberate. Deliberate. Hindi, benta yung laro. Oo. Kumbaga sa basketball, parang nagalit ka pa. Ay, nako. Di ba nagalit ka pa? Point shaving pala. Oo. Ito yung mga, parang mga kinikwento mo nun kung nung ikaw ay manager sa basketball nun, no, na, ano ba, hindi nasalo? Oh, ano ba? Yung pala naku, Nagalit pa yun. Yeah. Magagalit. Magagalit. Sama ng pase. wala ng pass. Yan. Okay. Wala ako dun, di ko. Ayan. Ayan. Ang matindi po, talaga pinangatawanan pa nitong si Duque. Duque. Oo.
Kailangan pag may utos ang presidente, black and white yan. Hindi pwedeng, ano yan, Pwede salita. yung salitaan lang. talks, ano yun, yung talk. At saka anong tinransfer yan, ba't hindi si Duque ang gumawa? Ang gumawa po ng transfer na yan, isa sa mga USEC niya. Kung talagang inutos ng presidente yan, ikaw mismo. Bilyon eh. Lipat Bilyon yan. na pinag-uusapan nyo eh. Ay, hindi po siya naglipat eh. Okay? USEC eh. Kaya nga, Palusot talaga. gusto niyang doon siya makalusot eh. Hugas kamay siya. Okay. Ngayon, siya ba talaga ang principal nung pagkuha ng, yung plano na kubuha ng, Bilyon. ng vaccines sa Chinese company? Billion worth of vaccines. Hindi po malayo eh dahil ang lalim ng contact nito sa pharma. Matagal. 3 beses naging Secretary of Health yan. During his term, bumili po ng 19 billion pesos worth of medicines. Isang buhos, pare, isang taon. Yan yung mga gamot. Itinago sa mga warehouse. Ba yung mga na-expire, nasira? Malapit mag-expire. Malapit. Hindi naman nag-expire. Pinamigay ng truck. Truck, pinamigay. Doon nga, umuulan ng mga gamot niya sa... Ang namimigay pa yung Lions Club. Eh. Oo. Meron nga... Truck po, dyan sa South. Meron nga barangay sa Bulacan eh. Losartan eh. Sabi ng mga tao. Kahon, no? Hindi ho namin kailangan ng Losartan eh. Hindi! Kailangan din Kailangan yan. niyo yan. Okay. Ano po ang comment naman ng Solicitor General? Diyan sa sinasabi ngayon ni Original Chalex. Alex. Yun daw pong position ni Duque precarious. Maingat na may... Ano ba ibig sabihin ng precarious? Hindi po established. Okay? Oo. Halimbawa, kinalalagyan mo, precarious. Medyo Alanganin. tagilid ka. Naglag ka dyan. Matutumba ka dyan. Pag sinabing precarious, hindi naman accepted dyan na matagal na. Na established na yan. Yan paglipat-lipat. So, precarious daw po. Kasi, ang PSDBM, ang talagang binibili niyan, mga common supplies. Ano yan? Ballpen. Kopomban. Lapis. Yan. Yan. Papel. Papel. Yan, common supplies yan. Ibig sabihin, lahat ng ahensya ng gobyerno, gumagamit yan. Lahat ba ng ahensya ng ng gobyerno, kailangan mong supplyan Ng vaccine. ng mask at ng Face shield. face shield at ng PPE. Oo. Ang PPE po, nandun sa mga health workers eh. O bakit sa PSDBM mo iaasa yun? Tsaka kailan pa naging expert na buyer yan ng mga ganun requirements? Baka kung Ay, kayo asalan nila. nakakaintindi. Kayo nakakaintindi niyan eh. Hindi ba? So, lumalabas po ngayon ito. And I'm glad. Dahil nung panahon na yon, para kaming siraulong sinisita itong paglipat na to ng pera magmula sa DOH. Tahimik na tahimik. Wala. Wala ka maririnig ni isang Mapapagalitan ka pa pag binanggit mo pa yan eh. noon. Di ba, kung talagang yan ay utos at yan ay makabubuti sa atin, pinangalandakan na dapat ng Malacanang yan noon. Hindi eh. Itinago eh. Go to town sila. Dapat. Oo, top secret eh. Parang kang bumibili ng armas eh. Oo. Pati yung resignation ni Abisado eh. Hindi. Meron pang cover up dun eh. Health reasons daw. Hindi, away po yun. Oo. At matagal na away yun. So, ngayon, lumalabas, suspendido itong si Duque habang iniimbestigahan ng ombudsman yung kanyang criminal case. Ang ombudsman ba magpa-file ng criminal case? Yes. Administrative Kasi and yung criminal administrative yan. tapos na po, Tapos hindi na na siya official eh. So, wala nang value yan. Yung criminal case na yan. Hindi natin malalaman kasi kung sino kumita rito o wala. May mga lang. May mga... So, okay na sa akin yung meron lang managot. Okay? Walang paper trail o ano?
Well, yung utos ni Presidente, sinabi ng COA, sabi ng COA, asan yung Oo. dokumento? Okay, naglipat kayo, asan yung mga supporting documents? Yun ang sabi ng COA, walang supporting documents. Ang lupit eh. Di ba? Naglipat kayo ng ganyang kalaki, walang nihayo. Ni papel, maski na toilet paper, sana nilagay man lang ninyo doon. Mabuti si Pato, may dokumento pa. Oo. Papa-authenticate mo na lang. Ito wala eh. Pinapa-authenticate. Ang nakakatawa pa, doon sa hearing, sabi ni Duque, yan po ang rekomendasyon ng Interagency Task Force. Nung IATF at that time, the all-powerful IATF. Yan daw ang rekomendasyon. Ang problema ko doon, ang chairman po nung task force, si Duque rin. Oo, mismo siya. So, si Duque, nirecommend niya sa sarili niya. Sabi niya. Hoy, Duque, Bumili ka. ilipat mo yung pera sa Department of Budget. Okay. Sagot ngayon si Duque. Yes, Chairman Duque. Agad-agad po at maraming Pasahan nyo. Pasahan nyo. Inutusan niya yung sarili niya. Napakasira ulo talaga dito. Hindi ko maintindihan yung mga palusot na ganyan. At alam mo, nagtatawanan na lang daw dun sa hearing eh. Kasi, well, nasira din dahil si Garin umepal pa eh. Kung hindi nila siya umepal. Pero, sinabi niya, may otoridad naman daw siya maglipat ng pera. Pero hindi niya ginawa yon, pero inutos daw Sa kanya. ng presidente. Ang tawag dyan, covering all bases. Di, mabuti, hindi Hindi nga. ka precarious ka, no? Mabuti nga, hindi niya pinurso yung pwede siya maglipat. Kasi ng pera. authorized daw siya dahil may emergency. Yan. Okay, bakit nyo nga itinago? Hindi, pag pinurso niya yung argument na yon, sasabihin, nasan yung mga dokumento mo? Totoo. Pwede ka maglipat, pero Sige. i-document mo yun. I-document mo yan. Ayan. So maraming palusot po. Wala. For media consumption. For public consumption. Or 8:31 ng umaga, karambola sa Aliw Channel 30. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Karambola. Balik tayo, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Lacsamana at Jonathan De La Cruz. Ngayon po, eto, pare, suspendido na. Ano ba ngayon? June 3? Hindi ang classes, ha? Hindi. June 4. June 4 na ba? June 4. Tama, June 4. Suspendido po, sabi ng ombudsman. Sunod-sunod to si Uncle Sam, ha? Ang galing si Uncle Sam. Ang daming tinitira. Ang Tarlac Mayor, Alice Go. Tapos meron pa mga ilang official niya, legal officer. Yung kanyang business permit and licensing officer, Edwin Ocampo. Yung legal officer po, Aden Sigua. Prevented suspension for 6 months. Without pay. Oh. Okay, may complaint po kasi ang DILG administrative laban sa mga taong ito. So si Ombudsman Samuel Martires pumirma ng suspension order. Immediate po ang suspension nila. Kahit na mag-appeal sila or mag-petition for relief, suspended pa rin kayo. Yun po ang sabi ng utos ng ombudsman. Okay? Pero, para naman kay Solgen, ang mas matinding kaso daw po nito, ano nga ba citizenship mo, Iha? Kasi yung suspension niya po, base doon sa reklamo ng DILG, tungkol sa mga Permits. mga permits, ganyan. Kaya sabit yung mga municipal niya. Yung building permit, yung building official at saka yung legal officer niya. Nag-imbestiga po ang DILG, yung investigasyon ng task force nila, kasama dun yung bang Vietnamese, kung saan nagsimula ito, nagsimula po lahat ito.
may isang Vietnamese, Na nagreklamo ang daw. kanyang claim, halos nakakulong siya Oo. doon sa isang pogo, doon sa Bamban. At nakatakas siya. Yun ang simula. umpisa niya. Doon nagsimula yan. Nung po nagreklamo siya, humihingi siya ng tulong sa PNP. Ang may pakana po nung pogo na yon yung Zone New One technology. Nasa loob po yan ng isang, kumbaga, pesa. Yan pa. Registered yun, ha? Yeah! Yan, mga registered itong mga ito, ha? In other words, they got permits from all over the place. No wonder tahimik na tahimik yung pesa rito. Tsaka pagkor. Okay. So, ginawa po, inimbestigahan ng DILG yan. Si Bamban Mayor at saka yung kanyang mga respondents. Gross misconduct, dishonesty, neglect of duty. Okay? Ganyan po yung mga kaso sa kanila. Administrative yan. Yan yun, nanganak yan dahil nga doon sa may Vietnamese na nagreklamo. Buti nakawala, nakatakas yung loko. Hindi, nangyari, binigyan pa nila nag-issue sila ng cease and desist order. Ganun, sabay. Ni-raid na. Ni-raid na. Ni-raid na ng anti-organized crime. BNP at saka PAOK-TIEP. Pero si Mayor Go, hindi niya kinancel o ni-revoke yung business permits. Kaya medyo okay. So nakakita po Nagkaalaman na. nung raid na yon, nakakita yung PNP Zone at saka yung task force. Nakakita ng mga ebidensya na nag-uugnay dito sa mayor ng Bamban, na si Go. Doon sa may-ari ng Pogo. Yung Baupu. Yung Baupu Corporation. Na may business interests pala si Baofu. Mayor. Yan. Yun yung may-ari ng lupa, lahat Kaya na, nagpatayo kaya ng nahalugay building, niya, lahat. unti. Now, ang tanong ko, dahil nga sa preventive suspension and all that, so, we are now in the proper forum to investigate this, tapos na isa sa One aspect. aspect lang yun. Yung Solgen, ang tinitignan po maigi nito yung citizenship. Kasi dun sa co-warrant, Yan, matindi-tinding research yan. Research yan. Bakit? Ano yun? yung co-warrant to yun eh. Kasi ang sinasabi sa kanya ng marami, bakit naging mayor ito? Sabi ng Soldier, hindi mo pwedeng basta banatan yan kasi elected na nga yan eh. Ngayon, para mabanatan mo yan, mag-file ka ng co-warrant to case. Not valid from the start. Ikaw, anong rason mo na nandiyan ka? Bakit ka nandiyan? Not valid from the start. Kaya citizenship ang tinitignan. Yan ang tinitignan. So, hindi mo pwedeng tanggalin Basta-basta. isang elected official. Kailangan patunayan mo na Hindi sila dapat. na invalid yung iyong Pagkakandidato, pananalo mo. yan. Wala kang karapatan na humawak ng pwesto na yan. Pero ang sinasabi po dito, bakit naman may lisensya yung Pogo? Ayun. Oh. Yan, magandang tanong yan. Magandang tanong. Ang nag-apply daw dyan, si Go mismo. Oh. Kung ngayon, nag-apply, binigyan nyo ng lisensya? Yun na nga bakit? Oh. Yung Baofu ba yung Baofu? Hindi, Pero yan yan, ganito dalawa. raw ang mukhang senaryong pinipaint nila, nauna hong nag-apply ng lisensya to si Go. Tapos tsaka siya nag-invite ng investor. Siya, dahil, Kumbaga, siya principal. siya nagpatayo nung Anong bao? at ginawang Baupu. At ginawang Hindi po pesa. yung parang sinasabi na meron Pogo dyan at siya ay protector lang. Hindi. Parang lumalabas, Principal siya. Principal siya. originator. Negosyo talaga. Nakakuha lang ng investor. Nagpatayo siya ng halimbawa dyan, halimbawa yung dyan sa Arcobia. Nagpatayo ka ng Arcobia, dyan sa Arcobia, C5. running of the bulls. Running of the Bulls. Oh. Teka, maganda yan. Hindi, di ba? Parang ganon. Nag-imbita ka ngayon na investor. Oo. Ganyan ang ginawa. Parang ganun eh. Parang ganyan. Parang ganun po ang lumalabas eh. At hindi siya bilang mayor, protector lang. Hindi. Siya nag-initiate. Kumbaga, siya, Siya pa, kumbaga, niya to? Brainchild. Mega World Operations. Parang ganon. Kung baka maya magtatanong ka na ng citizenship ni
Hindi malayo yan. Hindi malayo. Ni Mr. Kevin Tan, patay tayo. Si Harold Geronimo, Pilipino yan. Oo. Pero si Kevin Tan, patay tayo. Hindi, Kopya dito eh. pinanganak yan eh, si Kevin. Si Kevin, dito Dito pinanganak. Okay. Pero na-elect na Alam ng niya ang childhood niya. presidente na siya nung grupo. Oo. President and CEO na, yung anak ni Andrew Tan, noong Global Alliance. Alliance. Yung Global Alliance po, yan yung kumpanya na nandiyan sa ilalim niyan, yung mga Ano yan? Publicly listed. liquor business, yung McDonald's, McDonald's. Oh. yung real estate, Oh, kasi si Hotels. si Andrew malapit na maging ano yan eh. Hindi night eh. Talagang ano yan. Hindi na. Don. Don. Tan. Meron pong project yung Mega World doon sa Madrid. Malaki ang Tatlong investment. huge buildings nandun siya. Pero may kumakalat na parang pahinga na raw si Andrew eh. Parang masama ang lagay. Lagay. Si Kevin na talaga. Hindi, bata pa yan si Andrew. Oo, batang-bata yan. Bata. Well, anyway, yung tinatanong mo tungkol doon sa hearing sa Senado, Yeah, oo. mananahimik na ba? Dahil dito, ano Ay, hindi sila mananahin. Yung Bakit citizenship na sinasabi mo naman, di ba dapat ang focus niyan yung Bureau of Immigration, Philippine Statistics Office, Office, Department of Foreign Affairs, Justice, ayan. Oo. So, wala na sa... siguro yung Senate, okay, focus na lang sila sa gaps sa bureaucracy Napugo. natin. Na bureaucracy. Pati yung bureaucracy. Paano nakakalusot? nagkaroon ng mga papeles itong tao na ito? Parang ganon. Oh, di ba? Yan ang workoutin nila. kayo naman daw, Pilipino naman daw yan si... Filling the gaps. Hindi, ito yung... I'm so curious. Sinabi mo yan, anong mangyayari doon sa Senate hearing? Oo nga, ako rin eh. Sabi kasi ni Guevara, ano, yung nangyayari po sa Senate hearing, lalo silang nalilito. oo nga eh. hindi. Bakit daw? Sabi po ni Soljan Guevara, ang daming conflicting information. Oo. Na lumalabas. Therefore, kayo, mga nandiyan sa Senate, Senate. hindi kayo nakakatulong. Konting research. Nalilito pa. Ang taong bayan. Kundi na po conflicting information, outright disinformation. Pawang kasinungalingan. Ang nakukuha nitong si Guevara dyan. Kagaya niyan, ang original na sinasabi, anak siya ng kasambahay. Yung Leal, ang pangalan. Oo. Hindi nila mahanap yung Leal na yun. Hanap. Ngayon, ang sabi naman ni Senator, ni Sherwin, hindi. Tiga Valenzuela nga yan eh. Yung nanay niya. O mayroon silang kumpanya dito, yung OJJ, marketing, whatever it is. Nandun doon yung pangalan niya. So therefore, Filipino. That's what ano to. Pero Chinese ito. Yan ang sinasabi ni Sherwin. Pero nagtayo lang Nagtayo lang ng dyan. kumpanya. Okay. Ngayon, na sumunod na sinasabi na nila, wala na, di ba sabi magpa-DNA ka, etc. Hindi na pwede magpa-DNA yan kasi wala na dito yung mga magulang. Ayan. Yan ang istorya. Kaya sabi ni Soljan Guevara, abay, ang lito naman. Lalo sila nalilito. Nalilito kami. Wag na. Ang tinitingnan daw po nila mabuti yung authenticity ng birth certificate nitong si Mayor Go. Pagkatapos doon, yung nationality ng kanyang magulang. So, kailangan matunton sino yung magulang. Ayan. Yan ang mga... Teleserye na tayo. Yan, yan ang madugo. Eric, Direct Eric, Ayan please na. be advised. Nalilito na rin si Direk Eric sa totoo lang. Sabi niya, hindi tayo makakashoot dyan eh. Hindi pa tapos ang script eh. Wala. Ang may kinalaman daw po doon, ang mahalagang tanong, bakit yung kanyang registration of birth, late nang ginawa? Late registration. Nangyayari. Kaduda daw yun. Nangyayari Ano rin yun. nangyayari yan ha? It can happen. And it is happening Hindi, all may over the place. nakausap ako, Chinese, Filipino siya. Nangyayari yan daw kasi minsan, later na nila na-apply ang kanilang yung birth certificate, 18 na, 17 na, because naging busy na kung nung pinanganak at But that's so irresponsible. Pero may Hindi mga pwede ganun. yun. May mga late registration. late registration. Yung iba naman, mga nawala. Aha. Hindi sa hospital. Wala na sa hospital. Hindi na file. Hindi na file. Yung ganong klase.
Pero tama ka, no? That's so irresponsible. Bakit hindi nyo inasikaso? Buhay ng tao yan eh. Hindi mo i-register. Anak mo Pero yan I eh. suppose, Hindi. Anak mo yan ah. Hindi ho ako ng ano, ako ho ang galing sa farm. Paano nila nalaman na hindi siya registered at nag-late registration sila? Nakuha daw nila sa PSA. Philippine Statistics Na hindi siya registered. o tsaka late registration. Yun ang Hindi nga eh. Ito yung tanong ko eh. Nung nagpasya kayo na mag-register ng late registration, bakit? Nalaman nyo na wala kayong, hindi kayo registered? Ano? Pinanganak nga siya. Kailangan magpakasal? Ano? mga ganon. No? Baka ganun. Pwede- Para late registration. At saka ito, ito dahil kasambahay nga eh. Ang claim po kasi nito si Mayor, yung nanay niya, Kasambahay. Pilipina. Oo, At yung tatay niya, Chinese. Therefore, she is Filipina. Yun ang claim. Tayo kasi, parang dalawa eh. Kung may dugo kang Pilipino, Pilipino ka. Kung ikaw ay pinanganak dito sa Pilipino na parents, Pilipino ka sigurado doon. Sigurado. Pero yung foreigner ka, dito ka pinanganak, may claim ka pa, use soli. Oo. Kailangan, meron kang... Land of birth mo ang Pilipinas. Doon sa old constitution. Doon sa Marcos Constitution, yan po, dalawa. Use soli, use agini. Sa bagong constitution, doon sa 1987 constitution, Kailangan diretsa ka. Meron kang dugo. dugo. Oh. Parang ano yan. Hindi pwedeng, kahit foreigner ka, dito ka pinanganak, use Wala soli. yun. Hindi. Sa Amerika yon. Pwede. Sa America. US citizen ka. Pero ito, Natural born ka doon. Taula ba ito? Hindi, di ba? Ang citizenship, teka, research na. Oo, yung ganyan. Yan. Citizenship. Oh. Diyos soli, Diyos sanguinis. Filipino. Yan, Okay. Yan. Workout. Kailangan may dugo ka. Mother or Natural father. born Filipino citizens are citizens of the Philippines from birth without having to perform any Any act to acquire yes, or or perfect perform. their Philippine citizenship. Yes. If they are born, dual citizenship pala itong sinasabi. So, kung ikaw, dati ka na Pilipino, tapos nag-acquire ka na US citizenship, Pilipino ka pa rin consider. Basta mag-apply ka for dual citizenship. Dual citizenship pala yung dinidefine dito. Oh, Diyos Bayaan niyo po, i-research ko. Diyos solid saka Diyos sanguinis. Yung kailangan, meron kang bloodline. Bloodline ka. Oo. Dito sa atin. Blood, sanguinis nga. Oh, sanguinis. Yung solid doon sa Amerika. Hindi, kaya nga si Asi Taulaba. Si Asitaula ba? Hinanap yung nanay niya. Yung nanay. Oh, yes. Nanay niya. Sa Ang Samar. pangalan Samar. Oh. Hindi yung sinabi yung Sa Samar. Huwag yung pangalan ng Nahanap. At kilala natin kung sino nagmaneobra doon. Oh, tapos yung... Good morning, Brad. Ito, bago tayo umalis dito sa tungkol naman doon kay Chalex Original. Original Telex. Ang dengbak siya, ang kumukulit kay Secretary Abesado daw noon ay si Lloyd Lau, yung kanyang USEC sa PSDBM. Oh. Ayo, yun yung natanggal din. Yun- Yung yan yung kinasuhan kinasuhan din yan din ni niya. Uncle Sam. Ngayon, nung umayaw si Secretary Abisado, itong si Lloyd Lau, kinausap si Secretary, at that time, Senator Bongo. Boss niya yun eh. Itong sila kung saan na pumunta to eh. Dami ng agency nito. Umayaw pa rin si Abisado. Sabi niya, I have to talk to the President Okay. about this. Ay hindi niya makausap si Presidente. Pinilit pa rin siya. Sabi niya, wag na lang. Hindi ko pwedeng, hindi ko siya nakakausap eh. Alam niya nang nangyari Alam niya! Ito! Baka nasa San Na Francisco may mga yan. gumagalaw. Baka nasa... Tier 39! Ha? Ito, Tier 39. Nasa tier 39 ka. Ayo. Nangyayari ka, ha? So, umepal din si Senator Bongo pa. Oo, malaki. Pinipilit si Secretary Abisado. Sabi ni Secretary Abisado, teka, kausapin ko muna si Presidente. Kayo naman, ako ang ipiprito nyo dyan. Pambihira. Pambihira naman kayo Kaya pala na Original Davao Boys yan.
Original Naalala dito. ko yan, Original. Later, nung mga kampanyahan na sa eleksyon, galit na galit si Vice President Sara Duterte diyan kay Oo. kay Senator Go. Oo. Kay Bongo. Di ba hindi nga siya sumali sa Hindi nga siya partido? sumali doon eh. Now, the plot thickens. Kaya kumbaga, Maraming nangyayari sa parang kanya. itinulak nila si Inday Sara doon sa unit team. Oo. Oo. Dahil pinagpipilitan nila si Inday mag-vice president kay Bongo. Go. Sabi niya, Ang dami masaya? Ganun ang siya dami nun eh. plat ang ganon. Ano ko? Umiikot sila doon eh. Bongo for President Sara Duterte, Vice. Duterte muna. Presidente Duterte. Tapos after that, Sara. After that, iba na naman. Ganon. Tapos papatakbuhin pa nila si Presidente na senador. Si President Duterte at that time. Kasi si Bongo ang Talagang machinations nakaumang po, noon eh. Nakaumang siya. Nakaumang. Kaya nakaumang. Eh, hindi pumasa kay Sara. Hindi. And yun ang Sa sinasabi galit, niya. hindi, sa galit ni BP, hindi, tatakbo na lang ako sa Davao. Ibig sabihin talagang Ayoko marami. na, mayor lang. Kasi dahil nung panahon nun, marami nang nangyayari sa Malacanang na, Oo. hindi gusto ni BP. BP, Oo. oh. At At that isa time- yan. Ito. Isa yan. Ito mismo. Yung mga dingbak siya na yan. Armali. At naku. Na-audit na ba ng husto yung pera na yun? Wala. DBM? Hindi pa tapos Hindi. yan. Hindi pa tapos. Na-audit na ba ng husto sa lahat na punta yan? At At saka yung 2 billion na inutang para Yung sa COVID funds. COVID-19. Yung COVID funds. Ang dami kasi niyan, binigay yan, ayuda, marami. pambili ng gano'n, Ayun, release dito, hindi release Hindi doon. mas Senate Bureau yan. Yung ganyan. Yung mga ganyan. Senate Bureau. Eh kasi tumira din yung mga senador. Paano naman? Ikaw naman. Baka ma-demanda kayo mga sa social media, si Senator, dating Speaker Subiri, didemanda President. niya yung mga Mga Ah, black Senate- propaganda. Propagandist daw, cyber libel. Si kayo, Cyber si libel siya. Dahan Na ka- meron daw siyang bahay sa Forbes Park. At saka nambubukol Hindi daw siya. po. May bahay sa Forbes Park. Yun, merong dating Senate President, talaga may malaking bahay doon. Alam nyo ba, sa Forbes Park, bilyonan na halaga. Meron daw siyang aeroplano, meron siyang jet, meron siyang helicopter. Lahat daw yun, nakuha sa corruption. resort, isla. Parang, Isla. Black propaganda daw yan. At nambubukol daw siya. Ganun eh. Ano ibig sabihin ng bubukol? Yung... Merong ganun senador, pero hindi si Bicho. Hindi, tapos meron pa siyang quote later. Minsan emotional na rin si Senate President na. Naging emotional. O, nagiging emotional na siya. Ako ba'y nasali sa mga skandalo gaya ng Napoles scandal? O, tingnan, Hindi naman. May patama patama ka pa. Hindi naman niya sinabi, ako ba merong isang kwarto ng designer? Ayan, Oh, ayan. Hindi naman niya sinabi yun. Wala siya sinabing gano'n. Hindi lang isang kwarto, isang bahay. Ng Isang buong bahay. buong bahay eh. Mr. Senate President, magsasama-sama pa kayo dyan na matagal. Medyo, Medyo relax lang, relax lang. relax lang. Every day of the year hindi naman Ako kayo... ba babanatan ko halimbawa yung mga smuggler, Oh. tapos tatahimik ako? Ganun ba ako? Kaya ganun ba ako? Hindi naman Tapos magkakaroon kami ng photo op Oo. nung smuggler. Oh. Meron ba siyang ginagawang gano'n? O kaya Kawawa din naman o kaya to. babanata ng NGCP. Ano, bigla, uy, mawawala na lang yung... Babanatan ng NGCP? Hindi, magpapaalam muna sa Pero maganda presidente. yung sinabi. Ako ba merong wardrobe na sila ng bahay? Kasi laki ng bahay. Wardrobe? Oo. Hindi naman po ganyan si Senat. Ano ako, meron akong mall ng mga designer? Ano kala mo sa akin? Kawawa naman ako. Hmm. Binabakbakan daw siya. Wala namang bahay sa Forbes to pare. Wala. Si Subiri po, taga Bukidnon dyan. Ang tatay niya nga, governor ng Bukidnon. Si Joe. basketball player yun Player, Player ng Letran yun, naalala ko. Kasama niya sila, Freddy Webb ata, ng panahon na yun. So, ano mangyayari? Didemanda niya raw? Yung mga social media. Ito si Harry Dacoler at saka si Trillanes, magkakademandahan din doon. Silang dalawa. Silang dalawa. Saka, Napu tayo saka magdemanda. sa salita nila pare-pareho. Demandahan na itong mga ito. Nakakatulog na ba si Harry Dacoler? Kung nakakatulog na yan, pagdudulutan niya ng panahon niya si Trillanes. Oo. Hindi ka uurungan yan. We will not yield. We are not. Filipinos do not yield. Filipinos do not yield. Yan, Yan. ka dyan. Harry the Caller yan eh. Harry Dacoler. Nako, maganda-gandang laban yan. Pero ang problema niya, hindi siya nakakatulog hanggang ngayon.
Dahil aarestuhin si... Dahil arrest na siya presidente. Wala na yun eh. Wala. Hindi papayagan ni BBM yan. Maliwanag na yun eh. magkakal- Inaano pa nyo eh. Tsaka under question ngayon ng ICC. Oo, ang dami. Under question. Israel. Kasi, yung nangyayari sa Israel. Israel. Doon wala silang kibo. Dito sa atin sila Tira ng tira. ng tira. 9:01 ng umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.